Good day everyone! Dahil tayo ay nasa distance learning ngayong araw, aking gagamitin ang video recording na ito upang ituro ang ating susunod na lesson sa Inquiries, Investigations, and Immersion. Mangyari lamang na panoorin itong maigi dahil meron tayong activity na gagawin sa dulo ng lesson na ito na ating ipapasa sa susunod na linggo. Kung meron kayong katanungan, huwag mag-atubiling magtanong sa ating GC. Patok na patok sa ating mga kabataan ang gumamit ng ating mga smartphone upang mag-online shopping. At alam na alam ko na marami tayong mga applications na ginagamit upang mag-add to cart, lalong-lalo na kapag merong mga sale. Ilan lamang ito sa mga items na makikita natin sa Lazada. Makikita natin dito ang presyo at pati ang bilang ng rating o ng stars na binigay ng mga naunang bumili na ng produktong ito. Ngunit maliban sa mga stars na ito, meron din tayong tinitingnan iba pang mga basihan kung bibilin ba natin ang isang produkto. Ito ay ang mga reviews. Ang mga reviews ay nagpapahayag ng feedback at mga tips or advice mula sa mga bumili ng produktong ito. At ito rin ang nagiging gabay natin o basihan natin kung tayo ba ay bibili ng parehong produkto. Katulad ng mga tips or advice na nabasa natin sa online shopping app na Lazada, mahalaga rin na malaman natin ang mga tips or mga suggestions ng mga researchers patungkol sa naging resulta ng kanilang pag-aaral. Lalong-lalo na kung merong itong negatibong resulta, kailangan nilang magbigay ng recommendations kung paano pa madedevelop o malilinang yung isang pag-aaral at maging basehan ito ng mga susunod na researchers sa kanilang pag-aaral. Kaya sa umagang ito, ating pag-aaralan kung paano ba tayo susulat ng recommendations. Particularly, we are expected to make recommendations based on the conclusions. According to Charles Worth Author Services 2022, a recommendation is a suggestion or proposal for something that should be done as derived from the findings. Matapos nating makalap yung datos o makita yung findings, makita ano ba yung resulta ng ating pag-aaral, isa sa mga praktikal na gawin ay ang mag-recommend o mag-suggest ng pwede nating gawin pa na mga hakbang upang mag-improve yung ating datos. Upang ating lubusang maunawaan ito, ating tunghayan ang ilan sa mga examples ng mga pag-aaral na related sa inyong strengths. Isa sa mga pananaliksik na related sa CBF ay ang Evaluating Food Cross-Contamination Control of Selected Carinderias in Dasmariñas City. Ang layunin ng pag-aaral na ito ay alamin kung gaano ba kadalas na ginagawa o ini-implement ng mga food business owners ang food cross-contamination control na ito sa kanilang mga business. So ito ay merong 5 indicators: food preparation, food equipment, food cleanliness, food safety, and food storing. Lumabas sa datos ng pag-aaral na ito na ang food preparation, food equipment, at food cleanliness ay lagi or always na ginagawa or ini-implement ng mga food business owners. Ngunit, pagdating sa food safety at food storing, ito ay often lang or madalas. Gayunpaman, kapag kinuha natin yung kabuuang pagsunod nila or pag-i-implement nila sa mga indicators na ito ay lalabas pa rin na palagi o always. Now, wala tayong maging problema kung palagi nila itong ginagawa. Pero given kasi na meron pa tayong area para mag-improve, lalong-lalo na sa aspect ng food safety at food storing, dahil ito ay naka-often lang or madalas, maaari tayong magbigay ngayon ng recommendations para ito ay ma-improve natin at maging always na. So ating tunghayan ang susunod na slide para sa recommendations. Narito ang isa sa mga recommendations. Food owners should follow consistently the food cross-contamination control to ensure customer safety and health. Dahil kanina, hindi naman lahat ay naka-always ang verbal interpretation, nire-recommend ng researcher na sundin at i-implement consistently ang bawat indicator upang yung mga naka-often kanina na interpretation ay maging always na rin.
Kung titingnan nating mabuti ang recommendation na ito, makikita natin na merong tatlong elements ng recommendations ang present sa statement na ito. Ang una dyan ay who. Ang who ay isang element sa paggawa ng recommendation kung saan tinitiyak natin na meron tayong tao o grupo ng tao na tatanggap anuman ang ating magiging suggestion or recommendations. Mahalagang matiyak natin sa ating pagsulat ng recommendations kung sino ba ang gagawa. Dahil kung wala tayong ilalagay, maaaring masayang lang at hindi ma-implement kung ano man yung recommendations na ibibigay natin sa isang pag-aaral. Ang pangalawang element ay what o ano. Matapos nating malaman kung sino ang bibigyan natin ng recommendations, nararapat lamang na ibahagi din natin kung ano ba yung ating nire-recommend sapagkat ito yung masasabi nating aksyon na nais nating makita sa hinaharap upang magbago ang ating mga data o findings kung ito man ay pag-aaralan muli ng mga susunod na mga researchers. At ang huling element, the third element is why o bakit. Matapos nating malaman kung sino ba yung ating pagbibigyan ng recommendation, kung sino ba yung gagawa ng recommendation, at maging kung ano ba yung recommendation na ina-expect nating makita sa hinaharap, kailangan din nating bigyan ng malinaw na dahilan kung bakit natin ito nire-recommend. Kaya dito napapasok ang why o bakit. Sa pamamagitan nito, mahihikayat din natin ang mga taong nirerekomendahan natin na gawin ito dahil meron tayong nakikitang pagbabago or rason kung bakit dapat na gawin ang recommendation na ito. So, narito ang tatlong elements ng recommendation. Una ay who, pangalawa ay what, at ang pangatlo ay why. Ating tingnan ang ikatlong recommendation at gusto kong ipakita nyo sa akin o alamin nyo sa recommendation na ito ang tatlong elements na ating pinag-aralan. Now, this is the second recommendation. Local barangay should conduct programs on proper food preparation to assist food owners in observing the appropriate control. Tell me, what is the who? Very good. The answer is local barangays. Now, could you tell me the what? Very good. The answer is conduct programs on proper food preparation. Now we're down to the last element. What is the why? Correct. The answer is to assist food owners in observing the appropriate control. Now, let's proceed to the next sample research. The second study is applicable to all my CSS students. This is entitled Challenges in Computer System Servicing NC2 Experienced by Grade 12 Students in the Sisters of Mary Schools, Girls Town. So, ang inalam po nila dito ay ano ba yung mga naging challenges or mga struggles ng mga CSS students sa kanilang major or sa kanilang specialization. One of the participants said na nahihirapan siya na gawin ang server configuration. Itong server configuration na ito ay isang challenge patungkol doon sa lesson. Kaya under siya ng competency-based challenge. But not only that, aside from server configuration, nahihirapan din ang isa sa mga participants on how to do troubleshooting. So ito ay under pa rin ng troubleshooting challenge, part pa rin po ito ng competency challenges. Now, given na ito ay negative finding, no? Ano yung pwede nating i-recommend? Hindi natin pwedeng palampasin na basta nalaman natin may problema. We have to recommend. So these are the following recommendations. The first recommendation is the teachers should provide more procedural practice exercises to increase students' retention and understanding of the topic. Baka kasi kaya nahihirapan ng mga student na mag-troubleshoot at the same time mag-server configuration ay dahil itong mga activities na to ay procedural. Ibig sabihin, maraming mga step-by-steps procedures. So, para mas matandaan ng mga estudyante kung paano gawin ito, baka kailangan ni teacher magbigay ng marami pang mga practices or mga exercises so that they can still recall kapag sila na ang gagawa.
Now, the question here is, what is the who for this recommendation? Very good. The answer is the teachers. Now, for the second element, please tell me the what. Ano ba yung kanilang ni-recommend? Very good. The answer is provide more procedural practice exercises. So this is the what. Now, we're down to the last element. Tell me the why. Bakit kailangan gawin ang recommendation na ito? Correct. The answer is to increase students' retention and understanding of the topic. This is the last element. This is the why of this particular recommendation. Now, it seems that you really understood our lesson very well. And with that, let me now proceed to our performance task. This serves to be our activity. Here is your individual performance task. Results of a study will be provided. Make two recommendations derived from the data in the table. Do it by completing a table and formulating two sentences based on the table. So magbibigay po ako ng sample table kung saan makikita nyo yung resulta ng isang particular study. Ang kailangan nyong gawin is mag-isip ng recommendations, and itong recommendations na to ay kailangan merong who, what, tsaka why. So ilalagay nyo po yung bawat entry doon sa tanong na yon sa isang particular na table din. So ipapakita ko po yung sample table natin. Para po sa aking mga CBF students, ito ang sample table na gagawa nyo ng recommendation. Pwede nyong i-screenshot ang table na ito. Ito naman ang table na i-interpret at gagawa ng recommendation ng aking mga CSS students. Sa table na yan, tumutukoy ito sa performance ng mga estudyante na gumamit ng e-learning. So makikita natin dito sa frequency na meron lamang dalawa ang nasa advance ang kanilang performance, meron lamang 5 o tag-5 para sa mga estudyante na merong approaching proficiency at proficient at merong isa na developing pa lang. Given na hindi lahat ng mga estudyante ay nasa advanced level, ano po ang pwede nyong i-recommend? Para po sa inyong submission, gawin lamang ang template na ito. Sa One Whole Yellow Pad, una isulat mo na yung research title. So, pinakita natin kanina sa kaninang tables kung ano yung title ng table na gagawa nyo ng recommendations. Pagkatapos maisulat yung title, kopyahin po itong basic components table. So sa table na ito, ilalagay nyo po muna yung bawat component. Maglalagay kayo ng dalawang who, dalawang what, at dalawang why. Ito yung magiging basis natin para makagawa ng actual na paragraph form or sentence form na recommendations. Matapos nating i-fill out yung table kung saan makikita yung who, what, tsaka why, ang kailangan naman nating gawin ay i-translate at i-convert itong mga ideas na nasa loob ng table na yon sa isang sentence form. So makikita natin dito, meron tayong 1, 2. Ito na po yung mismo magiging recommendations natin. Pagsasama-samahin na natin yung mga components na nakalagay doon sa ating table. Kung meron po kayong katanungan, kayo ay mag-message lamang sa ating GC upang ito ay aking masagot. Muli, ito po ay gagawin sa One Whole Yellow Pad at ipapasa po ito sa unang session natin next week. Maraming salamat at mag-ingat ang lahat. Pinagpala na tayong lahat. Maraming salamat.